Guys, good morning guys. Nandito naman guys si Idol Marbs. So for today's my video guys, nandito po tayo guys sa area kung saan po yung parking lot po, kung saan po madami po yung mga naglilinis sa mga sasakyan. At sabay na rin po tayo na naghahanap ng isang basurero. Pero itong ginagawa ko po, daily routine na bilang OFW po ay papapawis araw-araw dahil kailangan na po nasa edad na po tayo, kaya kailangan po natin magpapawis dahil marami na rin po mga nararamdaman. Ganun po ang buhay ng OFW. May mga ibang OFW na hindi po nag-aalala yung mga magulang nila o kapamilya nila, talagang iniisip lang nila puro lang padala. Hindi nila iniisip kung ano yung nagiging kalagayan din ng mga anak nila o kapamilya nila dito, kung maayos ba yung sitwasyon, maayos ba yung healthy nila, dahil sa marami po ang nakakasakit rin dito na tinitiis na lang, ayaw magpagamot dahil ang importante po sa kanila ay makapagpadala ng sustento para sa kanilang mga pamilya. Kaya yun na po ang pagkakatandaan natin. Minsan tanongin rin po natin yung kanilang mga kalusugan, kung kumusta po, dahil nakakatakot rin po kung may mangyari po sa inaasahan nila, sa source nila, sino pa po yung magpapadala sa kanila. Huwag po natin isipin na puro pera, isipin din po natin yung pagkikare sa kanila, kumustahin yung kalagayan nila, magpa-check up kung anong mga nararamdaman, dahil ang buhay po dito sobra kahirap. Kumikita nga, hindi ganong kalaki yung sahod, pero pinipilit na makapagpadala sa pamilya buwan-buwan, dahil naging kaugalian na po natin yan, dahil may responsibility tayo. Pero hindi lang po lahat na responsibilidad ay inakaw natin. Isipin po natin yung healthy number one, kung ano yung mga nangyayari araw-araw, yung kapaguran. Kasi nakakawa rin po sa mga kasama natin dahil hindi po sila nagpapacheck up, malay natin kung may sakit o wala. Dahil dito po pagkatapos ng trabaho, gusto ng bahay, maghuhugas ng kamay, mag-aayos ng sarili, minsan nga wala nang ayos-ayos kahit pagod, maliligo para mapawi lang po yung pagod. Mag-iisip na naman kung saan po pwedeng mag part-time para madagdagan po yung source of income. And then lalo na po sa pagkain pagkain po dito mostly frozen. Kung mahina ka sa gulay, wala talagang mangyayari sa iyo, hindi mo alam, may palihim pa lang nagkakaroon ka ng sakit dito. Mangyayari sa iyo dito, magiging cholesterol ka dahil halos lahat po ng mga pagkain may mantika ay ginigisa mo na. Kaya napakahirap din po ng sitwasyon ng buhay OFW, lalo na kung gusto mo nga umangat pero sa maling pamamaraan naman. Kahit hindi mo na kaya, pinipilit mo pa rin na kayanin para makapagpadala lang po sa pamilya. Pero mali po yun inaabuso lang po natin yung sarili natin. Minsan may mga pagkakamali din yung kapamilya natin dyan sa Pilipinas dahil ang akala nila sarap ng buhay dito. Hindi po lahat na nag-abroad ay siniswerte. Mostly po sa buong mundo po, mga nag-abroad. Doon po ninyo mararanasan kung makapag-abroad na kayo, kung mapunta kayo sa hindi po magandang sitwasyon. Kasi may mga malalaki naman sahod na yung trabaho naman nila, masyadong stress sila, madaming mga naninira, madaming nagiging kaaway dahil sa nangyayari po inggitan, daming trabaho. May iba naman po na super baba naman ang sahod, sobra sa trabaho, sobra sa oras. Kaya madalas po nangyayari yan, nagiging stress po tayo dahil titiis tayo, umaalis sa kanilang trabaho at naghanap ng panibago, at yung malilipatan hindi naman maganda, doon nagsisimula. Mahirap ibalik yung dating salary kung nanggaling ka na sa taas. Kaya tsaga lang tayo, swertihan, pray lang kay God. Kailangan natin po yun.
So, wala po tayo guys makita dito guys na mga nangangalakal. Yun na lang po guys. Yung susundan lang po. Salamat po. Ingat.